man galing ang ihip ng hangin, mapuwing man ako ng buhangin, ang ngiting ito'y may munting pag-amin. Maliwanag pa sa araw, ang liwanag ko'y ikaw. Ang mabihag ng iyong mga bisig, tanging kaligayahan ko tili, handang mag-alay sa ngalan ng pag-ibig. Wala nang mas malinaw, ang liwanag ko'y ikaw. Ikaw ang ilaw saan ka man dalhin, hindi na tayo matatakot sa dilim, dahil iba ang dala ng pag-ibig mo. Liwanag sa buong mundo. Shine Pilipinas, shine. 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 Itinataguyod ang malasakit sa isa't isa. ABS-CBN News and Current Affairs. Sa pagsirang bagong saldan, may pag-asa at sa tuyang banwaan. Sa Kapamilya. Kapamilya 6:24 na po ni pag-aaga, Martes, Mayo 19, taon 2015. Nakaantabay na kamo sa radyo asindyaryo nindo sa pagkaaga. Sa laog din 45 minutos, hatod mi sa indo ang mga baretang lokal asin impormasyon na dapat nindong maaraman, ngunyan pasana. Ini ang marhay na aga, kapamilya. Kapamilya, sa panlibang sunod na semana, may namumuro pong paglangkaw na naman sa presyo ng produktong petrolyo, 25 sentimos hangtod 40 sentimos ang posibleng langkaw sa presyo kan kada litro ng gasolina. 10 sentimos hangtod 25 sentimos naman sa diesel. Sigun sa oil players, padagos ang paglangkaw kan presyo ng produktong petrolyo sa world market. Balikan ta mga kapamilya yang Barangay San Jose sa Pili, Camarines Sur, ang mga nahihiling po nindo sa mga oras na ini. Mga kapamilya tayan, mga commuters yan na matransbordo. Iniiwasan ninda itong mga lunadang pampubliko na dapat kuta nag-iikot sa mga lugar na pigdesignar para sa traffic rerouting. Pero ini sa mga oras na ini, palaog sa trabaho, palaog sa eskwela, nagtatransbordo sa mga oras na ini. Live dyan sa lugar na yan at siya na, babalikan ta. Si Ate Miles Melia, kukumusta huntaan mga kapamilya ta dyan. Gaano ba ka-inconvenient na ang dinadara kaining sinasabi ninda nasa 2 weeks lang na pagsarado ka na tulay dyan sa San Jose Pili, tanganing matapos na ang construction kaya. Mientras tanto, aramon ta muna ang tayakan panahon na sa linya ni telepono at Pag-asa Regional Center para sa detalye. Maray na aga, Sir Melvin Almuela. Marhay na pagkaaga po, uninang sa tuyang update sa kamugtakang kang panahon, ridge kang high pressure area ang nakakaapekto sa Luzon asin sa Kabikulan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulupulong pakikilat, pagdaguldol lalo na sa siring kang pagkahapon asin sa pagkabanggi. Ang duros ay maluya sagkod sa moderato na maghahalining
Sur sangkod Sur Sirangan ang mamamatian, ang mga baybaying dagat asing kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Temperatura pigilauman Santas Pon 24 sagkod 33 grado sentigrado, asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ning pagkaaga. Masulno patyan na alas 6:04 ning pagkahapon. Philippine Standard Time pasado ng alas 6:27 ning pagkaaga. Onisinal Bin Almohela kang Pag-asa DOST Legazpi, marhay na aga. Salamat po Sir Melvin Almuela sa weather forecast na yan. Sa satuyang police reports, dahil na nakapalagpas sa Operatiba Kadpidea ang 45 anyos na si Alexander Hukom na residente kan Barangay Dunao sa Ligao City. Sarong plastik, laog ang pigtutubudang syabuna, pigkakarkulupong nasa 10 milyong piso ang na-recover sa iya Kadpidea sa ikinasang buy-bust operation bandang alas 4 ng hapon. Nangyari ang transaksyon sa gilid tinampo sa nakan Barangay Tambo, kan Ligao. Sigun sa Pidea, si Hukom ang saro sa mga dakulang drug dealer sa Ligao. Pamidbid nga ni siyang pideya, kaya sa mga katransaksyon niya, kaya sabi na ikaw matakot makipag-transaksyon sa kota, taga-pideya ako. Tanaan na sitwasyon dyan sa San Jose, Pili. Marhay na aga sa satuyang mga kapamilya. Punan ko muna ng good news. Dahil lang sa kuyang ihatod na bareta sa Indo ay medyo may kamunduan muna. Binabati ko lang ning Happy Fiesta ang mga kabarangay ko digdi sa San Jose, Pili, Camarines Sur kung sa inya ang kitangunyan para ihatod sa Indo ang pinakahure sa bridge closure kay iniyong bridge closure digdiyo sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Establisir ko lang sa Indo ang sitwasyon ngunya na pagkaaga digdiyo Jonathan asin mga kapamilya sa San Jose, Pili sa ikaanom na aldaw na pagsarado kan tulay. Transbordo ang opsyon ay naging solusyon kan mga pasahero asin mga driver nin bus digdiyo sa pagsarado kan tulay. Ang ibig sabihin mga kapamilya kan transbordo, halimbawa po hali kamo sa syudad ni Naga, ang ruta na sana kan mga bus sagko digdiyo sa puro kan tulay. Pahali digdiyo pwedeng maglakaw, pwedeng maglunad araw kay niyong padjak, pasiring duman sa Balyo Kantulay, may mga nagahalat naman duman na mga jeepney o mga jeepney asin mga bus depende duman sa ruta o duman sa indong destinasyon. Kung Paligazpi, Pairiga, papasiring sa Pili, igwa duman nagahalat na mga PUVs o mga public utility vehicles. Ang sabi Jonathan, sabi kang DPWH, day papaagihan ini yung tulay kang San Jose, pulis na ginigibo na concrete pouring. Pero sa naihiling ta, may mga nag-aagi na dapat di tulod lang lalo na sa mga motorsiklo asin bisikleta, pero sa naihiling ta, puon ka na Domingo, pigpapaagihan na tulay ni San Jose, nin mga motorsiklo, ning bisikleta, maging mga padjak. Huli sa nanutaran na paggabat sa trapiko asin mga reklamo naman kan nakaaging Sabado, binago kan probinsya ang mga alternate routes. Uyan bagong ruta, tuto kamo mga kapamilya, kung pasiring po kamo sa syudad ni Legazpi, hali sa Naga. Malaog sa Palestina, luwas sa Tagbong asin pasiring sa San Isidro, Pili. Kung pasiring naman sa Naga, haling Legazpi, malaog sa San Isidro, pasiring sa Tagbong, Pili, malusot sa Minalabak, asin luwas na po kamo sa Banwaan nin Milaora. Lagad abiso, lalo na po sa mga darakula talagang bihikulo arog kan mga truck asin bus, mas marahay kun maglaog sa Nabua o Pawili Bula asin luwas sa San Fernando. Sigun sa PNP Jonathan, positibo ang resulta kay niyong bagong rerouting scheme. Mapurbar kita maghapot sa satuyang mga kapamilya kung iyo mananggad. Lalo na itong, although digdi kasi talaga ang mga nag-aagi, mga motorsiklo, asin mga bisikleta, pero pupurbaranta na maghapot sa satuyang mga kapamilya. Manoy, madali lang, live kita sa Marhay na Aga kapamilya. Aram po nito itong bagong rerouting na pinautob kang PNP? Iyo po. Kumusta po? Sabi kang PNP epektibo da? Actually po kaya kami digdi sa transportasyon kami sa Bus. partido, sa bus. Dahil kami dahil kami nagsunod minulit sailing ni mas epektibo ining transbordo digdi sa
biyaheng partido. Opo, pero may mga barkada po kamo mga driver nin bus, lalo na si mga pasiring Manila. Ano po sinadadangog nindo na reklamo ninda, lalo na duman sa mga pigdesignar na alternate routes? Igaw pa mga gusto ko niya sa presidente, igaw pa man yung dikit na atraso, pero mas maray na kasi itong kaya itong nainot na aldaw. Anong atraso po ang maut mong sabihon? Itong nagkakaigwa pa man yung dikit na traffic, pero bakong gayong araw na kahit itong nakaagi. Unyan po, kuya na. Kumbaga sa one way holiday dito sa San Antonio, one way man holiday duman sa kan party kang Milaor. Opo, Manoy, ka mga nakaagi, kanom na daw nangunyan kan bridge closure. Anong masasabi mo digdi sa Transobordo na nag-isolusyon nindo? Mas nagdikit ba ang sa indong nakukolek ang pamasahe o kumusta po? May epekto ba? May epekto man, pero bakong grabe. Kuyan sana dito, minimal sa nga ang epekto niya. May mensahe po kamo sa DPWH o sa otoridad para sa mas maray na pagpasalinar kayo? Ang pinaka-mensahe lang po na kung pwede na may pinakamas epektibo pang solusyon na madali-dalion indaan sa indang trabaho. Grupi po ang na-service yung mga riding mga riding public na nabiperwisyo sa Arupening Sistema. Ano pangalan, Manoy? Ako po pala si Paul Villo sa Liner. Salamat, Manoy. Maray naga po sa imo. Ayan, nadagugta na mismo sa saro sa mga driver kung ano ang masasabi ninda sa naging traffic rerouting scheme na ginibungani kang probinsya, katuwangan DPWH, asin kan PNP. Jonathan, gusto mawad ko lang na bation ang mga kapamilya sa mga estasyon ng pulis, digdi sa Pili, sa Milaor, in Minalabak. Naririparo tang sa indang presensya pagkakaaga. Alagad may mga nakukuakit ang reports na nagkakaproblema lalo na pagbanggi. Arog digdiyo sa San Jose Bridge, kasubanggiyaw sa tuyang team. Pagpatak ng alas 8 ng banggi, mayo nang nagkokontrol ng traffic, kaya may mga nakakalusot mong giraray na mga bihikulo. Sabi, binagbabawal na makalawag ang mga bihikulo, pero pagkabanggi, tanong taaro kayo niyang sitwasyon. Sa parte naman, kang pinakabagong alternate route, digdiyo sa parte kang San Jose, maluwa sa Gurong Pili, dyan sa May Piwad, talagang pigihigutan na mga saradit sa ng bihikulo ang makaagi. Ulit makipot ang tinampo, may mga linya ng kuryente na nakalaylay na di man talaga pupwede para sa mga darakulang bihikulo. Alagad may nakakalusot pamananggad. Ano ang pinakarason kay ini? Kulang na pagbabantay, lalo na pagbanggi. Siguro pangapunan tayan sa PNP, bako sa nadigdiyo sa mga municipal stations, kundi sa pangkabilugan, sa provincial command o sa provincial office kang PNP, natutukan ining mga bagay na iniyo. May insidente na putol ang drop wire digdiyo sa may zona sa San Jose Pili. Idugang pa dyan itong mga gubot na trapiko sa oras na ini sa porsyon kang Milaor, asin Minalabak. Mientras tanto, asigurasyon kang DPWH naman, naghapot kita kasubago ning perang mga construction workers kung ano na ang sitwasyon kan tulayan. Naikuata lang na impormasyon, padagos ang concrete pouring, minamadali na nindaan na matapos ang patrabaho, asin day nasubot ini aabuton nin 2 semana. Para naman sa alternate routes, sana ang asigurasyon kan PNP, duro-diretso ang seguridad sa mga lugar na ini. Mientras tanto, mga kapamilya, Mamundong Bareta po, katakot kayo ng inkonbeniensya, darakan na San Jose Bridge closure, digdi sa Pili, Camarines Sur, mayo ng buhay kan pagpigdara sa Bicol Medical Center, ang sarong babaying umboy na namundag sa laog nin bus kan Mayo 14, si pinaka-enot pong aldaw kan pagsarado kan San Jose Bridge. Binistuan ina kan umboy na si Lucy Sokaw, 40 anyos kan Bira Katanduanes. 7 bulan pa sanang ibinabados ni Sokaw ang umboy. Sigun sa pulis na paaki subot ini, sa laog kan bus sa porsyon kan Barangay Malitbog, Minalabak, durante kan kasagsagan ng gubot ng trapiko kan aldaw na isarado ngani sa mga motorista asin sa gabos na mga bihikulo ang San Jose Bridge. Hulita premature ang aki day ini nakasalbar. Base da sa pag-examine kan mga doktor, pagka-stress sa biyahe ang naging kausa kan bigla ang pag-aki ni Sokaw. Solamenteng kaibanan ni Sokaw ang sayang 8 anyos na aki kan magbiyahe hali sa Catanduanes, pasiring kutang Manila para sa nabisitahon an sa iyang agom. Jonathan, mga kapamilya, yan ang update ko na hatod ko sa Indo hali sa San Jose Bridge. Balik sa studio. Salamat, Ate Miles Melia dyan sa San Jose Pili, Camarines Sur. Babalikan ta si Ate Miles dyan, ha? Kumusta kung pa, di ba pang mga kapamilya ta dyan? Ngunya na pagkaaga.
gusto ko lang tong kusan no hali kaya kung balatan kasud mga kapamilya. Pagpasiring mi naga pasiring sa balatan, nag-agi kami diyan sa San Fernando, Minalabak, tapos bypass road, tapos diretso kaming Bula. Nagluwas na kami sa Nabwa, then pasiring kami sa balatan. Magayon ang tinampo, although pag-abot diyan sa parteng Bula, medyo talagang nagpurusi na itong mga tinampo diyan, itong mga pig asfalto, huli ka nga darakulang mga truck na nag-aaragi dyan. Pagbalik mi naman, Halinabwa, nagpurbar kami, pasiring naman Pili, naglaog kami dyan sa Barangay Tagbong. Pag-abot mi sa Minalabak, harani na kami, paluwas na kami sa Maymilaor. Ugwa dyan mga kapamilya, sarong dakulang nagtipak na itong semento, itong tinampo. Sabi ko nga ni, napaot na itong truck na nasusundan mi. So, mayo na kaming ibang option kundi mag-ikot na naman, maghanap na naman ng ibang ruta na lusutan mi po dyan sa San Antonio, Milaor na. Kaya sana habang nagbabantay ang PNP sa mga rerouting scheme na pinapautubta, igwa pong mga naka-standby na mga DPWH at least lamang sarong heavy equipment kung may napapaut na mga truck sa mga nagkapurusi ng mga tinampo o kaya mga asfalto, nababantayan po nindot ang aning day man po mag-build up ang traffic dyan sa mga ginibunindong rerouting scheme. Mientras tanto, kapamilya, inatindiran kan mga parokyano ang banal na misa sa Naga City People's Mall Kasubanggi na pinanginutan ni Monsignor Noe Badjola. Ginibo ang misa pagkatapos kan traslasyon procession, katakod po kan selebrasyon kan Peña Francia de Mayo. Hali sa Basilica Minore, inilipat ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa merkado kan syudad. Pero suhay po sa tradisyon tuyong Setyembre, kababaihan asin bako mga lalaki ang nagpapaksan sa imahe ni ina. Pagkakataon ini kan mga babae na makarani asin mabantayan ang imahe. Sagud sa Biyernes, matinir ang imahe sa People's Mall. Sa parehong aldaw, ililipat ini sa Basilica Minore sa paaginin Paglakaw. Suhay ini sa nakaugalian na fluvial procession, hulita nagpapadagos po ang construction man sa gilid kan Naga River. Matapos po ang 3 taon na paghahalat, madadala na liwat sa Kapamilya Network ang National Collegiate Athletic Association o NCAA. Mismong si NCAA President Dr. Reynaldo Vea ang nag-anunsyo kaini sa bagong kontrata, 10 taon na ipapalabas sa Kapamilya Network ang NCAA Basketball Playoffs as in Women's Volleyball. Sa Hunyo 27, mabukas na ang Season 91 kan NCAA. Live ining madadalan tuyong Martes, Huwebes as in Biyernes sa ABS-CBN Sports and Action. Obra po kan mga bagong miyembro kan Salingoy Art Group tampok sa Naga City Art Gallery. Yan sa storya ni Rona Nunez, Munya na aga. Colors o El Artes de Colores ang mga obra na ini tampok sa exhibit sa siyudad ni Naga. Kasud mang banggi formal na binuksan ng exhibit sa Naga City Art Gallery sa Jose M. Robredo Coliseum. Gibo ini kan 5 bagong miyembro kan Salingoy Art Group. Saro sa mga bagong parte kan grupo ang 27 anyos si Cristina Oliveros kan Igualdad Naga. Tunay na makulor asin magagayon ang sa iyang mga painting. Refleksyon da ini kan pagiging niyang maugma. Kulturang Bicolnon ang paborito niyang tema kan sa iyang mga obra. Pagiging relihiyoso ta, ang pagiging nature lover ta, si mga kaugalian na Bicolnon, gusto kong mai-showcase sa kuyang mga gibo. As in, ang kadaklan nga ni po nagpapahiling ng pagpadangat kang sarong ina sa iyang aki, ninhuli po ta ako saro naman na ina. 16 anyos siya kan madiskubre ang sa iyang hilig sa pagpipinta. Apwera sa libangan, paagi da inita nga ni maipahayagan sa diri. Rekonosido man kan 19 anyos si Emmanuel Salvosa kan Calabanga, Camarines Sur ang bentahe kan pagiging miyembro ng sarong art group. Gusto ko din mapili ang iba-ibang klase ng art piece or tao na nag-emphasize ng art. So yun po to. Doon po ako nagkagawa inspirasyon. Nangangahulugan ini na lalong madakula ang arteng Bicolnon. Mabibisto, asin magdadanay ang kulturang Bicolnon. Sa ngunyan, 30 ng artists ang miyembro kan Salingoy Art Group. Bukas ang exhibit sa mga adaw ni Lunes, Miyerkules, Biyernes asin Domingo sagkod sa Hunyo 10. Rona Nunez, ABS-CBN News.
Mga kapamilya, para sa satuya pang mga ibang istorya, ibinibida po kan gobyerno lokal kan Ragay, kan DILG, ang proyektong pagkukuanan ng tubig sa sarong barangay kan Banwaan. Alagad, day ini makapagserbisyo sa mga residente huli sa kawaran ng kuryente sa ikipahing masakdo ng tubig. Nakatiwangwangon yan ang proyekto mantang balik sa pagsakdo sa mga burabod sa barangay ang mga residente. Yan sa storya ni Rona Nunez, Ngunyanaga. Piyesta sa Barangay Upper Omon sa Ragay, Camarines Sur kan Sabado. Wala to ang handaan. Pero sa harong yan aswela, sarukan si 72 ng kaharungan sa lugar. Ang kada serami kong platong pigamit sa handaan nakapatos din plastic. Alam po, medyo tipid sa tubig, kaya nagpa-plastic kami. Medyo mahirap-hirap sa tubig. Sa zona ninda, solamente ang posong ini ang pigkukuan ng tubig pang konsumo. Asin arog kan sa iba pang porsyon kan barangay, igwaman ko tanang nakaabang na patubig. Alagad mayong nagbubulos digdi. Nag-aasaan kadaklan kan day mababa 400 na residente kan barangay. Kung bako sa poso na nag-uubas na huli sa dakol na nagagamit, sa minsan nagdi-deliver na tubig sa lugar. Pagligo sa paglalaba, nahirapan kami kung sa kami nakuha ng tubig at minsan nauubusan yung balon ng tubig. Nagtsatsaga kaming pasan, talagang malayo talaga. Pirang si na nakakaagi kan magbenepisyar ng patubigan barangay huli sa proyekto kan DILG, katuwangan gobyerno lokal kan Ragay. Pero sagkuduwang si Mana sana nagamit ang pasilidad. Gamit kami ng residential pump, water pump, yung maliit lang, 1.5 horsepower. Hindi kinaya ang subcontractor na gamitan ng malaking generator. So humiram siya, ang capacity ng generator 25 kV. Kayang-kaya. Sakop kan Phase 1 kan proyekto na kargo pa kan LGU. Ang pagpabugta ko tanan ng transformer na mapaandar kan pasilidad. Hindi tinanggap ng Kasoreko yung transformer kasi seems na sa daw siya. Hindi siya coming from yung accredited supply or something. Inasigurar kan munisipyo maaaksyonan ang angat na inikan residentes. Oras na makapasaran resolusyon ng barangay hagad ang 100,000 pesos na pondo para ipambakalin generator set para sa water system. Kay puan sa nadaang dagdagan ng pasensya kan constituentes, huli ta dapat na mag-agi sa proseso ang pagbakal kaini. Rona Nunez, ABS-CBN News. Makangerhat po ang aksidenteng sinabat kan sarong mag-agom sa kalabaan kan Fuentebella Highway sa Barangay Cagmanaba, Ocampo, Camarines Sur. Sa investigasyon kan pulisya halis sa Barangay Salvacion, Ocampo, Camarines Sur ang mag-agom na binistong sinda Roger Villamer, bit na tinampo na inagihan ni Roger Villamer Jr., 24 anyos, asin Ami Villamer, 19 anyos, ang direksyon sa Pasiring Pili, kan masagidan sinda sa likodanin motorsiklo. Nakataltal ang mag-agom, naligis si Rogelio asin uminagi pang motorsiklo asin binawianin buhay. Huli sa labing tama sa payo. Nasa ospital naman ang agom kay ni asin padagos na pigbubulong. Kapamilya may kadikluman po ang asin haros mayong tao sa nasambit na tinampukan oras na mangyari ang aksidente. Piga agdalan ka na pulisya ang sinasabi kan sarong testigo na sarong kotse daan nakaligis kay Rogelio matapos na maaksidente ng motorsiklo. Alagad kapwa nagdulag ang mga ini. Pangapulan kan pulisya asin pamilya kan mga biktima sa mga ini na magsuko na. Pagtumba po ninda, may makaskason pa na motor, yun po itong nakabangga na sa inda. Tapos nagdulag po katapos kang pang-aksidente. Base po sa sayang kaibanan po kayo ng biktima. Naaraman ko lang, yung itong may nag-report na gadaan na siya. Basta naabutan ko lang siya, nakadapa, gadaan. Bakang pa yung mayong utok. Binawianin buhay ang sarong 22 anyos na si Harold Sevillano kan Barangay Katanusan, Minalaba, Camarines Sur.
matapos ang sarong aldaw na pakikipaglaban para sa buhay sa ospital. Naaksidente sa minamaneho niyang motorsiklo kan Biyernes nin banggi si Sevillano. Sa investigasyon kan pulisya nakainom si Sevillano kan suminalpok ini sa sarong truck na kargado nin LPG asin nakaparada sa gilid tinampo kan barangay Taban, Minalabak. Dahil subot na reparo kan biktima ang early warning device kan nakaparadang truck kaya nagsalpok ini. Kapamilya nasa 24 pasahero ang irido kan magbalintong ang sarong pampasaherong jeep sa kalabaan kan Nabwa Balatan Road sa barangay Laganak, Balatan, Camarines Sur. Uyan storya. Destinasyon nin mga buot mag-outing ang Balatan. Magayunan panahon alagad pinag-iingat kan pulisya ang mga buot magdigdi huli kan wala toong rehabilitasyon na ginigibo sa Nabwa Balatan Road. Kasuod mang aga kaya, sarong pampasaherong jeep hali Nabwa ang nagbalintong sa barangay Laganak, Balatan kung saan nasa 24 pasahero ang irido. Kabalidigdi ang sarong 3 anyos na aking pasahero na dinara sa manibaybang ospital sa Rinconada area hulikan mga lugad na sinapo. Gasgas sa bitis ang sinapo kan driver na si Isagani Sanyo. Iyo po, nakasigunda po ako, lusong na po ako. Ngayon, pag-apa ko ng preno, mayo, nakapreno na ako. Pag dedetso na yung preno. No choice na akong ibangking ko pagdigdi sa kabila. Kaya duman na lang, inano ko na lang yung manubila, ginakos ko na lang. Hindi bagang padigdi sa Balatan, medyo sigsag and may construction ongoing, kaya magluway-luway po ang mga nagbabiyahe palaog digdi and palawas. Sa sarong kwarto kan Rinconada Medical Center, haros day makahiro sa kulog kan likod si Marcos Bernardo. Nakaapon kaya siya hali sa taplod kan jeep. Sa ibabaw po ko jeep. Ano sa taplod? Sa taplod. Tumilapon po kayo? Opo. Nagkalugad naman sa likod ang may BBC Town sa nakuta sa Balatan na si Danilo Anachua. Nasubsob naman sa gapo ang daghan ni Ahmed Antibola. Depende lang sa kanya, nasa sa kanya lang kung magbayad siya hindi. Hintayin niyo ba dito? Hindi na kaya, masakit yung katawan namin eh. Overloaded kasi pero hindi na kaya yung brake niya. Tapos may naputol doon sa sa tire. Pag brake, hindi niya kaya. Kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries ang posibleng kahampangon kan driver kan jeep. Oras na daay mapunuan kan tagsadiri kan jeep na si Salve Velitario ang mga pangangaipo kan mga nairido. Tingong ko muna ning Happy Fiesta man ang mga taga-Tinambak, Camarines Sur ang sa indang patron si San Pascual Bailon man. Happy Himuragat Festival din po dyan sa Saindo. Kanakaaging banggi, ginibo ang Coronation Night kan Miss Tinambak 2015. Distuhon taan ang gana sa storya ni Kate De Lovieres. Production number pa sana dain na nagpakabog ang 16 na kandidata para sa Miss Tinambak 2015. Kanya-kanyang kurahaw ang mga nagdalan para sa saindang pambato. Kan makaluwas na ang mga kandidata na panunin maladiwata ning kagubatan ang entablado. Theme natin this year is about nature. So, yung developing namin ng tourism. Sa swimwear competition, kanya-kanyang diskarte ang mga kandidata. Suot ang sa indang pink and purple na tsuti. May mga suwabe lang magrampa. Ang iba naman, fierce sa indang pagrampa. Competition, nagluwas na malaray na naman ang mga kandidata. Sulot ang sa indang nagkikinang na evening gowns. Kaya naman ang mga nagdadalan. Dain nanggad mapugulan na magpili inakan sa indang pambato. Para po sa akin number 4. Hindi kasi siya, maganda, matangkad. Siguro contestant number 1. Bakit po? Maganda siya. Pasok sa top 5 sinda candidate number 4, 14, 6, 1, and 3. Sa
question and answer portion, tigtukar ang mga pinakamainit na social issues ngunyan na pigahampang kanasyon. Alagad naging angat si candidate number 1. Siya man ang kinoronahan na Miss Tinambak 2015. The question was that ano daw po yung best strategy para mahinder ang mga adolescents na mag-enter ng sexual intercourse. And my answer was that we have to pursue sex education by educating the people about the negative effects of pregnancy. Paggamit ang crowd, ang mga audience na madangog ninda na napakaseryoso na ngunya na panahon ang issue sa teenage sa pregnancy. Bako lang igdi sa Tinambak kundi sa intirong Bicolandia, kadakol kitang nangangaki na dai pa sa panahon. Laom kan LGU na sa mga arog kaining aktibidad, mas maipahiling ang mga kakayanan kan mga taga-Tinambak. Sa parehong paagi, kung ba nuninda buot ipahiling, urog na sa mga bisita, kung gurano kagayon ang banwaan. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Kate De Lovieres, ABS-CBN. Congratulations sa mga kapamilya sa dyan sa Tinambak. Batayong ko lang nin belated happy birthday. First birthday si Baby Hans kan Garza Village dyan sa Paulbo, Calabanga. Naki-birthday dyan si attorney. Kapamilya, kung igwa ka mo mga bot ipatampok digdi sa MAC, pwedeng mag-email sa jonathanmaestrado@gmail.com o kaya po mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede may magpadaranin mensahe sa MAC text line. Prioridad ang mga magamit kan keyword na MAC, space pangaran, space address, at detalye kan sa indong report. Ipadara yan sa mga numerong naka-flash po sa Indong TV Street. Para naman madalan ang episode na ini, mag-log on lang sa www.iwanttv.com.ph. Thank you kay Ate Miles at sa mga kapamilya ta dyan sa barangay San Jose, Pili, Camarines Sur na fiesta din pala ngon na aga. Asin syempre, ingat-ingat po kita mga kapamilya, lalo na po itong mga nagtatransbordo sa mga oras na ini dyan sa lugar na yan. Mapaaram na po kami kapamilya, sa aga naman mag-iribanan kita sa loob ng 45 minutos din baritaan asin o restoryahan. Tandaan, ang taong may malasakit sa kapwa, positibo asin produktibo ang pagkaaga. Marinaga kapamilya. Ingat po!